Swabe, what we have here is the all-new, all-electric 2026 Mini John Cooper Works. At ayon sa mga legend, itong Mini pag nagmaneho ka, ito ay isang small car pero great ang kanyang confidence kaya ang tawag sa kanya ay isang giant killer. Nanggaling nga pala yan sa kanyang extreme go-kart capability. At ito lang naman na John Cooper Works Stream Level Kaswabe ang merong most powerful performance options which is inspired ito sa kanilang Mini's racetrack heritage. So on this video, i-check natin kung ano ang mga features and details compared sa combustion engine ng Mini Cooper S. Then after that, let's get behind the wheel para malaman natin ang kanyang driving dynamics. So what are we waiting for? Kaswabe, let's begin. Para sa unang Swabe Cool feature ay magpunta kagad tayo sa kanyang wheels and tires na setup Kaswabe. As you can see, exclusive na John Cooper Works ang design dito. Meron kang white checkered na flag logo ng mga inserts dito sa ating high gloss black finish na mga wheels. Ang sukat nito ay 225/40 and R18 pero doon sa Mini Cooper S na nireview natin before which is a combustion engine Kaswabe, 16 inches lang ang kanyang diameter. So sporty nga pala ito. Naka-wrap around tayo ng Hankook tires. Meron kang red brake calipers dito. I don't know kung naka-Brembo ito, medyo natatakpan pa lang, pero still, very attractive pa rin siya. Stand out pa rin ang kanyang side profile because of the iconic look, yung pagkakaroon niya ng bubble design. Ngayon, kung ikukumpara natin doon sa combustion engine ng Mini Cooper S Kaswabe, akala mo wala silang pinagkaiba, pero meron tayong maliliit na detalye. Katulad na lang ng grab handle dito, magkaiba na sila. Kasi yung dati, kinakailangan mong hatakin para ma-open mo, pero ito, you have to pull it up na to open yung mga pinto natin. Dito naman sa power folding mirrors natin, bukod sa kulay yung pinagkaiba niya kasi exclusive John Cooper Works ito Kaswabe, mas malaki na yung side mirrors natin. Ibig sabihin, mas malawak na yung nakikita mo. Yung dati kasi bilog lang, super cute. Literal, pang go-kart talaga. Naka-black tayo na A-pillars. Tapos ang attractive sa kanya kasi two-tone yung body scheme niya. Kulay pula yung ating roof. Then dito naman sa inner part Kaswabe, isang mahabang black dahil naka-panoramic glass roof tayo. 4-seater ito Kaswabe ha. Naka 2-door lang tayo or 3-door depende sa terminology na ginagawa natin. And still, may badge ka ng John Cooper Works dito sa gilid ng ating installed na high-wing spoiler. Naka-charge ito because naka-all-electric tayo Kaswabe. Wala ang BMW engine dito. Ang duration nga pala nito, CCS2 type ang charging natin. Sa kanyang home power outlet, abot siya ng 5 hours and 15 minutes up to 100% yon. We are using 7 kWh battery. So ngayon is 1:30 in the morning kasi busy sa shop dito Kaswabe. Abot siya hanggang 3:30 para mag 100% and ngayon I think nasa 79% tayo. Pero yung AC charging naman natin or rapid charging, aabot lang siya ng 30 minutes na ang consume ng power niya or ang capability ng kanyang power ay 75 to 95 kWh Kaswabe. 0 to 80% is only 30 minutes. Up next is the all-new Mini front fascia. Ang difference niya doon, meron kang hood scoop pero ngayon wala nang curve yung kanyang bonnet pero meron kang very attractive and aggressive na John Cooper Works exclusive na red checkered. Dual yung vinyls natin kasi syempre racetrack inspired ito Kaswabe. Then naka-mini tayo na gloss black finish. Radar, wala kang opening dyan Kaswabe. Meron ka ritong black grille frame with high gloss black finish. Ang opening is nasa baba lang. Kahit EV pa rin Kaswabe, hindi naman ito non-zero when it comes sa airflow dahil kailangan pa rin ng electric motor and ng battery for cooling. But some electric vehicles, I don't know, pwede pa rin na wala siya masyadong opening kasi ayaw nilang magbukang alien talaga yung mga sasakyan. Ang ground clearance naman natin nasa 5.1 inches when it comes sa ating main headlamps. Powerful yung mga headlamps natin. It is very customizable Kaswabe. Sa classic LED DRL, halo lang siya pero ngayon, meron siyang pwedeng mga iba-ibang settings. Pag inilagay mo doon sa favored, papakailaman mo yan sa infotainment system, makikita mo, meron kang mga horizontal doon na strip na LED DRL, pero syempre pag John Cooper Works naman, naka-ignite lahat ng mga ilaw natin. So this is the new front fascia of the Mini John Cooper Works.
Well, kaswabe, to emphasize ang pagiging giant killer niya, meron tayong silhouette dito ng racing flag. At ang ginamit na mga decals ay matte finish. Very tricky lang sa mga mata. Ang ganda pag tinignan mo. Lalong-lalo na yung Rico Suave natin na plate. Pero biro lang. John Cooper Works is here. Yung taillights natin, simultaneously, pag binago natin doon sa infotainment system, pwede kang mamili ng option which is Classic, Favored, and John Cooper Works. Nagbabago yung mga itsura ng taillights dito, which is doon sa predecessor niya. Alam ko, hindi katulad dito nang may mga cluster LED lights ka. Pero doon rin nga pala may mga options. Wiper is here, high wing spoiler na merong sungay, integrated ang ating third brake lights, aggressive na rear diffuser para sa kanyang maximum sportiness pero wala tayong tailpipe dito. Pag binuksan mo ang trunk, manual lang yung opening niya. You get 210 liters of cargo space behind second row, and if we fold down the seats, aabot tayo ng 800 liters. So this time around, pag-usapan natin ang kanyang powertrain. Kaswabe, naka-equip tayo ng single motor 190 kWh battery. This one makes 255 horses and 350 Nm of torque. Nag-increase tayo ng 62 horsepower and 70 Nm of torque compared sa kanyang predecessor na combustion engine, and ang max speed niya 200 km/h, 0 to 100, 5.9 seconds. Mas mabilis kasi yung dati 6.6 seconds. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 km/h ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang, kaswabe. Welcome sa interior ng ating Mini JCW. At kung makikita mo, kaswabe, very playful and maraming quirky shapes ang nandito. Talaga naman, kakaiba ang kanyang karakter. Solid ang build ng interior. Kumbaga, sabi nila, maliit na nga lang yung sasakyan natin talagang todohin na natin pagdating sa mga detalye. Gusto ko i-discuss sa inyo yung mga sporty seats natin. Alam mo, pang maximum driving dynamics talaga ang meron dito. Meron kang red accents, tapos perforated yung upuan natin. Dito, sa first row natin, kasi meron tayong second row, which is, I don't suggest na meron talagang pasahero doon. Bibili ka ng isang mini na 2-door or 3-door dahil pang dalawang pasahero lang, tapos meron kang extra compartment para sa mga gamit natin. And may massage ito, pero medyo mahina nga lang yung haplos. Hindi katulad sa nakaraan kong naranasan, which is the Lotus Emea. Yun talaga, very sharp yung mga ball points nun. Talagang hard yung binibigay niya na masahe. Meron kang mga red accents sa headrest natin, powered or electric naman yung mga seat adjustment natin. Pag papasok ka nga pala dito sa second row, kinakailangan mo lang hatakin yung strap, automatically mag-move forward yung mga upuan natin para in case meron talagang makulit na pasahero or emergency, meron ka talagang isasakay dito. Pwede naman 2-seater ito, pero for me, i-fold down ko na lang yan para maging extra storage. Yan ang mga seats natin for spirited driving. Saktong-sakto siya, masarap ang bounce sa likod. Ang manibela natin, naka 3-spoke ka, pero meron kang red and black strap dito bilang third spoke mo ito. Tapos nandyan yung script ng John Cooper Works, which is very Instagrammable, kaswabe, with a multifunction switches.
switches, meron kang rolling switch dyan. Yung kakaiba dito, wala ka man paddle shifters, pero may tinatawag tayo na e-boost. Ito yung magbibigay sa'yo ng mas todo o very dynamic na driving kaswabe. I don't know kung ilang segundo ang ibibigay niyan kasi hindi ko pa naman talaga ito na test drive ng malupitan. So mamaya, i-discuss natin yan. Perforated pa rin yung manibela natin na leather. And ang ganda, para siyang satin finish yung manibela natin, unlike sa iba na medyo may pagka-shiny na kulay itim na mga manibela. Ito, iba ang pinaka-finish niya. Up next kaswabe, syempre papatagalin pa ba natin to? Nakikita niyo ba yung mukhang plato? Meron tayong OLED display dito which is very stunning na infotainment system kasi ito na rin yung nagsaserve as the gauge cluster. Ngayon, kung nababantayan yung channel natin, yung nakaraan, meron tayong 2023 Mini Cooper na ni-review. Syempre, combustion engine yon. So dito, may mga all-new changes lang sila. Apple CarPlay and Android Auto compatibility ito. Tapos meron kang navigation. Medyo masakit sa mata kung titingnan mo ng una kasi ang daming information dito. Bawat sulok ng bilog na infotainment dito, which is the power, yung battery, temperature, yung mga small icons para dito sa air vents natin, even sa music, navigation. Pero ang gusto kong i-discuss dito, futuristic siya, pero again, ang classic Mini, makikita mo pa rin yung DNA niya. Ang pinaka-entertaining pa rito kasi, as always, yung mga drive modes na selection natin. Meron kang toggle switch dito sa ilalim. They call it the experiences. So meron siyang 7 themes. Ilan lang doon yung nagbabago yung drivetrain. Medyo hindi ko lang kagad sila magets or maintindihan kasi pinaghalo nila yung themes and even yung drive modes. Pero kung mas matagal ko pa itong mare-review, talaga naman mas makakabisado natin. Bawat themes na paglipat, meron siyang kanya-kanyang sound effect. So meaning to say, pag dinrive natin to, ito yung klase ng sasakyan na talagang babaguhin niya yung mood mo. Para kang sumasakay sa isang kotse na magiging first time yung pinaka-experience mo sa lahat. Balance, timeless, vivid. Sa pag-set nga pala ng aircon natin, ang akala ko, yung mga mahihirap na style na naman, kinakailangan sa infotainment system, nilalagay mo yung direksyon, okay? Pero nagkamali ako dahil nandito lang sa dashboard natin yung mga slim and trim na AC vents. Ngayon, medyo nalito lang ako as the driver kaswabe kasi nandito yung number 1 ko na AC, yung number 2, hinahanap ko kung paano pakialaman. Yun pala, nandito siya sa baba ng ating OLED display. Yung adjustment is nasa bandang glove box compartment na which is very confusing at first. Pero ang sabi ko, baka sa pasahero yan. Yun pala, meron naman sarili yung pasahero dito na sobrang haba ng kanyang AC. Next up kaswabe, nakikita nyo naman yung seats natin. Meron kang winglet dito. Tapos ito, yung mga gear controls natin. This one pays homage sa kanyang mga predecessor. Pero syempre, futuristic na tayo. New era, yung dati, ito yung saksakan ng susi. Dito yung gear selector mo. Pero ito lahat, mga toggle switches na lang. Like yung drive, reverse, and neutral natin. Yung gear selection, nasa left side, ignition, power natin nasa gitna, experiences for the drive modes, and yung volume, yung pinaka nasa right side. Baba naman yan, yung hazard, yung defrosters natin, even the camera, yung distance, pag nagkaroon tayo ng cruise control, nandyan yan. Available din, of course, yung panoramic natin na glass roof. Hindi siya na-open kaswabe, pero again, may mga flag details ka rito. May mga quirky shapes tayo, like yung headrest. Vanity mirrors natin, circular din siya, oblong, pero wala ka nga lang vanity mirrors. Yung mga pedals, ganito rin. Kung ano yung shape dito, ganun din. And even yung speaker natin na premium, Harman and Kardon, may pagka-bronze yung kulay niya. Ngayon, dito sa ating center console, maliit lang yung spasyo, payat, pero lahat naging functional kaswabe. Kasi ito, meron kang mini storage bucket dito na pwede mong i-open. Tapos sa likod, meron kang cup holder, kaya lang nag-iisa. Dito, meron kang dalawang cup holder, then extra space sa harap, USB Type-C, and charging power outlet. Then, kakaibang build nila kaswabe kasi para kang merong in-stitch dito na fabric. Nandito yung JCW na racing flag natin, which is may pagka-gradient yung style niya. Dito, meron kang leather strap. I don't know kung para saan yung use nito, pero pag gabi,
nakakatuwa. Kala mo may mga nag-glow na ambient lights sa ibabaw ng dashboard natin. Tapos, hinahanap ko kung nasaan yung ilaw ng gagaling. Akala ko dito sa pinaka-ilalim ng dashboard. Pero yung belt, sabi ko may ilaw. Baka sabi ko, nagre-reflect lang dito yan sa taas or pag sa front windshield ba, nagre-reflect dyan. Ayun pala, nasa likod lang ng plato ng infotainment system natin, may projection ng ilaw dito. Ayan, oh. Ang cool lang ng design. Talaga naman, unmistakable na kakaiba ang finish na binild ng Mini. Ang unique finish pa rito kaswabe kasi sa iba, meron kang heads-up display. Dito kakaiba. Sa harap, meron kang nagde-deploy na tinted glass platform which is dun mo nakikita yung pinaka-digital speedometer natin. Pero again, dito makikita mo rin siya. Pero doon, straightforward. Akala mo, nasa loob ka ng mga video game. I think we are done here, kaswabe. It's time now para alamin natin ang kanyang driving dynamics. Kaswabe, I am behind the wheel of the Mini Cooper John Cooper Works. At talaga naman kahit maliit or tiny and cute ang ating sasakyan, matatawag mo itong giant slayer. Hindi lang basta literal, kaswabe, na malalaking sasakyan. Even, meron sa harap kong Nissan Z, mga sports car and supercar na mga segment, meron siyang capability para makipaglaro on the road, kaswabe. And meron siyang tinatawag na roadworthiness kasi pag nagmaneho ka nito at nakipagsabayan ka nga sa kanila, meron siyang karapatan. Kumbaga naiiba siya, unique, very uncommon. Mag-e-enjoy ka na lang talaga pag nakita mo to on the road. Me, while driving, mararamdaman mo ang pagkakaroon niya ng extreme go-kart capability. Para kang nagmamaneho ng toy car, hindi siya refined katulad ng ibang sasakyan. Kasi medyo may pagka-bumpy talaga yung driving experience natin dito. Hindi ganun kakomportable, matalbog siya. Pero ito yung klase ng sasakyan, kaswabe, na hindi yun yung magiging focus mo Kumbaga, talagang serious performance siya on the road sa mga city highway driving. Pero pagdating naman sa freeway, lumalaban pa rin, kaswabe. Ay, malapit na pala ako mapunta sa exit. So, ilalagay natin ngayon sa go-kart. Okay, yan. Meron kang maririnig na sound effect na may nagyayahoo! Ayun, no? Nasa kaliwang side natin yung blue na Nissan Z. Anyway, eto na yan. Increased yung pedal sensitivity natin, kaswabe. Ang bilis niya. Tapos, meron tayong active speakers nang akala mo meron siyang makina na tumutunog, kaswabe. Alam mo yung pops and bangs, syempre. Dito, kaswabe, sa ating Mini Cooper, meron siyang sariling ganong klaseng sound effect na maririnig ka. Kaya super enjoy. Eto na, linear driving. Medyo kailangan lang natin mag-overtake ng konti. We are doing 75 kilometers per hour. And yung e-boost, itry natin. Yun, it adds up. Alam ko 20 horsepower, tapos may countdown na 10 seconds. Ang bilis. Oh, ganda ng sound note. Aray ko, inubo ko. Yan. Grabe ang kapit niya. Very creepy, kaswabe. And talagang grounded siya. Kapit na kapit. Yun lang, medyo matalbog. And the steering wheel, talagang malaro. It's like playing an arcade game na sobrang magalaw yung manibela. Kaya you have to make sure na proper yung pag-handle mo sa steering wheel kasi talagang naglalaro siya. Hindi na ako pwedeng makapagpabilis dito. Pero I like the experience. Yung infotainment natin na mukhang Apple Watch. Nakikita mo rito yung power delivery and even meron kang red needle. So hindi ko nasusubukan yung other drive modes, kaswabe, because this go-kart or yung pinaka sports drive mode niya gives a lot of satisfaction. Yun. Tsaka yung seat natin, very capable. It hugs you very tight para sa serious road domination natin ng pagiging small car but being a giant slayer.